Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang aming manlilikha, ang humihinga ng buhay sa aming mga baga, ang naglalagay ng lakas sa aming mga buto, at ang nagpapanumbalik ng sigla sa aming mga kalamnan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang dakilang manggagamot na walang kapantay at walang karamdaman, ang makatatayo laban sa iyong kapangyarihan. Sa iyong presensya, ang kadiliman ay umaatras, ang sakit ay napapawi, at ang anumang kahinaan ay napapalitan ng banal na lakas. Panginoon, kinikilala namin na may mga sandali ng panghihina ang aming katawan, pagod ang aming isipan, at mabigat ang aming damdamin. May mga kirot na nakikita ng doktor at may mga sugat na ikaw lamang ang nakakakita. May mga karamdaman na may pangalan at may mga kondisyon na hindi maipaliwanag. Ngunit anuman ang tawag dito ng mundo, alam namin na higit na makapangyarihan ang iyong salita kaysa sa anumang diagnosis. Higit ang iyong autoridad kaysa sa anumang ulat medikal. Higit ang iyong dugo na dumanak sa krus kaysa sa anumang lason, virus, o impeksyon na sumusubok kumapit sa aming katawan. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng karamdaman, bawat espiritu ng panghihina, bawat espiritu ng takot na nagbubulong ng kawalan ng pag-asa. Inuutusan namin ang bawat demonyong atas laban sa aming kalusugan na mapawalang bisa. Anumang sumpa ng karamdaman mula sa nakaraan, anumang minanang kahinaan sa aming lahi, pinuputol namin ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Hindi kami magmamana ng sakit. Magmamana kami ng pangako. Hindi kami magmamana ng pagkasira. Magmamana kami ng buhay na sagana. Ama, sinabi mo na ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Kung ikaw ang aming pastol, hindi kami magkukulang ng kalusugan, hindi kami magkukulang ng lakas, hindi kami magkukulang ng pag-asa. Inihihiga mo kami sa luntiang pastulan at inaakay sa tahimik na tubig. Pinapanumbalik mo ang aming kaluluwa. Kaya sa kapangyarihan ng iyong salita, ipinapahayag namin na ang aming kaluluwa ay pinapanumbalik, ang aming isipan ay nililinis mula sa pag-aalala, at ang aming katawan ay tinatabunan ng iyong banal na presensya. Espiritu Santo, bumaba ka at punuin mo ang bawat bahagi ng aming pagkatao. Lumagos ka sa aming dugo, sa aming mga ugat, sa aming mga laman loob. Hipuin mo ang aming puso at ayusin ang anumang hindi regular. Hipuin mo ang aming baga at palayain mula sa anumang bara. Hipuin mo ang aming mga kasukasuan at alisin ang pamamaga. Hipuin mo ang aming mga selula at ituwid ang anumang abnormalidad. Wala kang hangganan at walang lugar sa aming katawan ang hindi kayang abutin ng iyong kapangyarihan. Kung may pagod na nagmula sa labis na responsibilidad, palitan mo ito ng banal na sigla. Kung may stress na nagdulot ng tensyon, palitan mo ito ng kapahingahan na galing sa iyo. Kung may depresyon o matinding lungkot na nagpapabigat sa aming dibdib, ipaalala mo na hindi kami nag-iisa, na ikaw ay sumasama sa amin sa lambak ng anino ng kamatayan at hindi kami dapat matakot, sapagkat ikaw ay kasama namin. Ang iyong pamalo at tungkod ang nagbibigay sa amin ng kapanatagan. Sa bawat atake ng kaaway laban sa aming kalusugan, itinatayo namin ang autoridad na ibinigay mo sa amin bilang mga anak ng Diyos. Sinasaway namin ang espiritu ng cancer, ang espiritu ng diabetes, ang espiritu ng hypertension, ang espiritu ng chronic pain, at anumang pangalang mas mataas kaysa sa pangalan ni Jesus. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag na siya ang Panginoon. Kaya ang bawat selula sa aming katawan ay luluhod sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo at susunod sa disenyo ng langit. Ama, turuan mo kami na alagaan ang aming katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Bigyan mo kami ng disiplina sa pagkain, sa pahinga, at sa pamumuhay. Bigyan mo kami ng karunungan sa pagpili ng makabubuti sa aming kalusugan. Ngunit higit sa lahat, itanim mo sa aming puso ang pananampalatayang hindi natitinag, sapagkat ang kagalingan ay hindi lamang pisikal. Ito ay espiritual, emosyonal, at mental.
Pinagagaling mo ang aming alaala mula sa trauma. Pinagagaling mo ang aming puso mula sa pagtataksil. Pinagagaling mo ang aming isipan mula sa mga kasinungalingan ng kaaway. Kung may sugat mula sa nakaraan na patuloy na dumudugo sa aming damdamin, tinatakpan mo ito ng iyong pag-ibig. Kung may galit na hindi pa napapatawad, tinuturuan mo kaming magpatawad upang kami ay lubusang gumaling, sapagkat ang kapatawaran ay bahagi ng aming kalayaan at ang kalayaan ay bahagi ng aming kagalingan. Panginoon, pinipili naming maniwala sa iyong pangako kaysa sa aming nararamdaman. Pinipili naming kumapit sa iyong katotohanan kaysa sa takot. Kahit may mga sintomas pang nakikita, ipinapahayag namin na ang proseso ng kagalingan ay kumikilos na. Kahit may kirot pang nararamdaman, ipinapahayag namin na ang iyong kamay ay gumagalaw na. Ang kagalingan ay hindi malayo. Ito ay dumadaloy na mula sa trono ng Diyos patungo sa aming katawan. Salamat, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Salamat sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Salamat sapagkat ang iyong habag ay bago bawat sandali at ang iyong katapatan ay dakila. Tinatanggap namin ang kabuuang kagalingan katawan, kaluluwa at espiritu at ipinapahayag namin na kami ay buo, kami ay malakas, kami ay pinanunumbalik sa pangalan ni Jesus. Kung sumasampalataya ka at tinatanggap mo ang kagalingan habang kami ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay ginagawang ganap at buo ng kapangyarihan ng Diyos." Hayaan mong maging personal mong deklarasyon ang pahayag na ito ng pananampalataya at pagpapanumbalik. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang aming kanlungan at muog, ang aming matibay na tanggulan sa gitna ng anumang panganib. Lumalapit kami sa iyo nang may buong pagtitiwala, sapagkat alam namin na ang iyong mga pakpak ay sapat upang kami ay kublihan. Ikaw ang Diyos na nagtatayo ng bakod na apoy sa palibot ng iyong mga anak. Ikaw ang nag-uutos sa iyong mga anghel na magbantay sa aming mga daan upang hindi kami madapa at hindi kami mapahamak. Sa pangalan ni Jesus, itinatayo namin ang banal na proteksyon sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming tahanan, at sa lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin. Inilalagay namin ang dugo ni Kristo sa aming pintuan, sa aming isipan, sa aming katawan, at sa aming kapaligiran. Ang dugo ni Jesus ang aming tanda ng kaligtasan. Walang kapahamakan ang maaaring lumampas dito, anumang balak ng kaaway na maghasik ng gulo, takot, o pagkasira ay nabubuwag sa ilalim ng kapangyarihan ng krus. Ama, may mga laban na hindi nakikita ng mata. May mga atake na hindi pisikal kundi espiritual, ngunit hindi kami bulag sa mga pakana ng kaaway. Sa iyong salita, tinuruan mo kami na ang aming pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Kaya ngayon, isinasuot namin ang buong baluti ng Diyos. Ipinapatong namin ang sinturon ng katotohanan upang hindi kami malinlang. Isinasuot namin ang baluti ng katuwiran upang hindi kami mapasok ng akusasyon. Hinahawakan namin ang kalasag ng pananampalataya upang mapawi ang bawat nagliliyab na palaso ng masama. Isinasuot namin ang helmet ng kaligtasan upang bantayan ang aming isipan laban sa takot at kasinungalingan. At hinahawakan namin ang tabak ng Espiritu na iyong salita upang sugpuin ang bawat kasinungalingan ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang bawat espiritu ng aksidente, bawat espiritu ng karahasan, bawat espiritu ng sakuna na nagtatangkang lumapit sa amin. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay nakatalaga sa iyo. Ang aming mga anak ay saklaw ng iyong pangangalaga. Ang aming kabuhayan ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Walang armas na nabuo laban sa amin ang magtatagumpay. Anumang salita ng sumpa na binitiwan laban sa amin ay bumabalik sa wala at nawawalan ng kapangyarihan. Panginoon, kung may mga lihim na bitag na inilatag ang kaaway, ilantad mo ito bago pa kami makarating doon.
Kung may maling landas na magdudulot ng kapahamakan, ilihis mo ang aming mga hakbang. Ikaw ang aming pastol. Inaakay mo kami sa tamang daan alang-alang sa iyong pangalan. Kahit kami ay dumaan sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi kami matatakot sapagkat ikaw ay kasama namin. Ang iyong presensya ang aming seguridad. Ang iyong kapangyarihan ang aming kalasag. Espiritu Santo, maging sensitibo ka sa aming puso upang marinig namin ang iyong babala at patnubay. Turuan mo kaming sumunod agad kapag ikaw ay nagsasalita. Ilayo mo kami sa masasamang impluwensya, sa maling pakikipag-ugnayan, at sa anumang relasyon na maglalayo sa amin sa iyong kalooban. Kung may taong may balak na saktan kami, hadlangan mo ang kanilang hakbang. Kung may lihim na inggit o galit laban sa amin, palitan mo ito ng kapayapaan at proteksyon mula sa iyo. Pinipili naming magtiwala sa iyo, higit sa aming takot. Hindi kami mabubuhay sa pangamba, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Ang aming isipan ay hindi hahayaang sakupin ng paranoia o pag-aalala. Sa halip, pupunuin mo ito ng kapayapaan at pagtitiwala, sapagkat kung ang Diyos ay kakampi namin, sino ang laban sa amin? Kung ikaw ang nagbabantay sa aming bahay, hindi kami mabibigo. Sa bawat paglabas at pagpasok, kasama ka namin. Sa bawat desisyon, ikaw ang aming gabay. Sa bawat paglalakbay, ikaw ang aming tagapagtanggol. Inuutusan namin ang bawat espiritu ng pagnanakaw, panlilinlang, at pagkasira na umalis sa aming paligid. Walang puwang ang kadiliman sa aming tahanan, sapagkat ang liwanag ni Kristo ang naghahari rito. Ama, tinatanggap namin ang iyong proteksyon hindi lamang bilang panangga, kundi bilang pagpapakita ng iyong pag-ibig. Ang iyong pagbabantay ay tanda na mahal mo kami. Ang iyong pagtatanggol ay patunay na kami ay iyong pag-aari. Kaya hindi kami mabubuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Hindi kami magtatago sa anino ng pangamba, kundi mananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan. Kung naniniwala ka na ang Diyos ang iyong kanlungan at tinatanggap mo ang kanyang banal na proteksyon, i-type sa mga komento, "Ako ay ligtas sa ilalim ng mga pakpak ng makapangyarihang Diyos." Hayaan mong maging pahayag ito ng iyong pagtitiwala at paninindigan laban sa anumang takot o banta. Ama naming Diyos ng kapayapaan, lumalapit kami sa iyo na may pusong naghahangad ng katahimikan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan, kapayapaang hindi nakadepende sa kalagayan, hindi nasisira ng problema, at hindi natitinag ng anumang unos ng buhay. Sa iyong presensya, ang bagyo ay tumitigil, ang alon ay kumakalma, at ang pusong nababagabag ay nakakahanap ng pahinga. Panginoon, maraming bagay ang sumusubok gumulo sa aming isipan. May mga alalahanin tungkol sa pamilya, kabuhayan, kalusugan, at kinabukasan. May mga alaala ng nakaraan na bumabalik at nagdudulot ng kirot. May mga salita ng ibang tao na nagiiwan ng sugat at pagdududa. Ngunit sa sandaling ito ng pananalangin, pinipili naming ilapag ang lahat sa iyong paanan. Hindi namin kayang dalhin mag-isa ang bigat ng mundo, kaya isinusuko namin ito sa iyo. Sinabi mo sa iyong salita na ang iyong kapayapaan ay higit sa lahat ng pangunawa at magbabantay sa aming puso at isipan kay Kristo Jesus. Kaya ngayon, hinihiling namin na ang kapayapaang ito ay bumalot sa amin. Takpan mo ang aming isipan mula sa labis na pag-iisip. Palayain mo kami mula sa pag-aalala na paulit-ulit na bumabalik. Ilayo mo kami sa takot na nagpapahina sa aming pananampalataya. Palitan mo ang kaguluhan ng katahimikan, ang pangamba ng pagtitiwala, at ang pagkalito ng malinaw na direksyon. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang bawat espiritu ng pagkabalisa, depresyon, at pagdududa. Anumang boses na hindi galing sa iyo na nagsasabing hindi namin kakayanin, pinatatahimik namin ito. Anumang kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing kami ay mag-isa, itinatakwil namin ito. Ikaw ang Emmanuel, ang Diyos na kasama namin. Hindi kami iniiwan. Hindi kami pinababayaan. Ama, turuan mo kaming manahimik sa iyong presensya. Sa mundong maingay at puno ng impormasyon, tulungan mo kaming marinig ang iyong banayad na tinig. Kapag ang paligid ay puno ng tensyon at alitan,
Gawin mo kaming daluyan ng kapayapaan. Kapag may hindi pagkakaunawaan sa aming tahanan o komunidad, gamitin mo kami upang magdala ng pagkakasundo at pag-unawa. Huwag mo kaming hayaang maging instrumento ng galit. Gawin mo kaming instrumento ng iyong kapayapaan. Kung may hidwaan sa aming pamilya, paghilumin mo ang sugat ng relasyon. Kung may tampuhan o hindi pagkakaunawaan, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba upang humingi ng tawad at magpatawad. Sapagkat alam namin na ang kapayapaan ay hindi lamang pakiramdam, kundi isang desisyong piliin ang pag-ibig kaysa pride, ang pagpapatawad kaysa paghihiganti, at ang pag-unawa kaysa paghusga. Espiritu Santo, punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya. Hayaan mong ang bawat silid ay maging lugar ng panalangin at pagpupuri. Itaboy mo ang anumang espiritu ng alitan at pag-aaway. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng sigawan at sumbatan, kundi lugar ng pag-ibig at respeto. Ang aming mga salita ay magiging puno ng biyaya at hindi ng paninira. Kapag ang mundo ay tila magulo, may mga balitang nakakatakot, may mga pangyayaring hindi maintindihan, itulak mo ang aming puso na lalong kumapit sa iyo. Paalalahanan mo kami na ikaw ang hari na nakaupo sa trono. Walang nangyayari na hindi mo nalalaman. Walang problema na mas malaki kaysa sa iyong kapangyarihan. Kaya sa halip na magpadala sa takot, pipiliin naming magtiwala. Panginoon, ibalik mo ang kagalakan sa aming puso. Sapagkat ang kagalakan sa iyo, ang aming kalakasan. Kung may lungkot na matagal nang bumabalot sa amin, palitan mo ito ng pag-asa. Kung may pagkadismaya na dulot ng mga nabigong plano, ipakita mo na ang iyong plano ay mas mataas at mas mabuti. Turuan mo kaming maghintay ng may kapayapaan, hindi ng may pagkainip o pagdududa. Inaangkin namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, kapayapaan sa aming puso, kapayapaan sa aming isipan, kapayapaan sa aming tahanan, at kapayapaan sa aming komunidad. Ipinapahayag namin na hindi kami magiging alipin ng takot o stress. Kami ay mga anak ng Diyos ng kapayapaan, at ang aming pagkatao ay nakaugat sa iyong presensya. Kung ninanais mo ang kapayapaang higit sa pangunawa at tinatanggap mo ito sa iyong buhay, i-type sa mga komento, "Ako ay nababalutan ng kapayapaan ng Diyos na hindi matitinag." Hayaan mong maging deklarasyon ito ng iyong puso na pipiliing magtiwala sa Kanya sa gitna ng anumang sitwasyon. Ama naming Diyos, na pinagmumulan ng lahat ng mabuti, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Ikaw ang nagbibigay ng bawat mabuting kaloob at bawat ganap na handog. Ang lahat ng mayroon kami ay nagmula sa iyong kamay. Ang aming hininga ay biyaya. Ang aming pamilya ay biyaya. Ang aming kakayahan, talino at oportunidad ay biyaya na nagmumula sa iyo. Kaya sa sandaling ito, kinikilala namin na ikaw ang aming tagapagpala. Panginoon, hindi lamang material na bagay ang aming hinahangad. Ang tunay na pagpapala ay ang iyong presensya sa aming buhay. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng relasyon sa iyo. Ngunit alam din namin na ikaw ay Diyos na naglalaan. Ikaw ang Diyos na nagbubukas ng pintuan na walang makapagsasara at nagsasara ng pintuan na walang makapagbubukas. Kaya hinihiling namin ang iyong pagpapala sa bawat larangan ng aming buhay. Pagpalain mo ang aming mga kamay upang ang bawat gawain ay maging mabunga. Pagpalain mo ang aming isipan upang makaisip kami ng mga ideyang magdadala ng pag-unlad. Pagpalain mo ang aming mga desisyon upang ito ay nakaayon sa iyong kalooban. Kung may mga oportunidad na nakalaan para sa amin, ilapit mo ito sa tamang panahon. Kung may mga hadlang na hindi galing sa iyo, alisin mo ito sa aming daraanan. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang bawat espiritu ng kakulangan at kahirapan na nagtatangkang itali ang aming kabuhayan. Anumang sumpa ng pagkakautang, pagkabigo, o paulit-ulit na pagkalugi ay pinuputol namin. Ipinapahayag namin na kami ay hindi itinakda para sa kakapusan,
kundi para sa kasaganaan na may layunin. Hindi kami pagpapalain para sa pagmamataas, kundi upang maging pagpapala sa iba. Ama, turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng iyong mga kaloob. Bigyan mo kami ng karunungan sa paghawak ng pera, sa pag-iipon, sa pagbibigay, at sa paggastos. Huwag mo kaming hayaang maging alipin ng materyal na bagay. Sa halip, gawin mo kaming daluyan ng iyong kabutihan. Kapag kami ay pinagpala, hayaan mong ang iba ay makinabang. Kapag kami ay itinaas, tulungan mo kaming magtaas din ng iba. Pinaniniwalaan namin na ang pagpapala ay hindi lamang nasa pananalapi. Pagpalain mo ang aming kalusugan upang magkaroon kami ng lakas para tuparin ang aming layunin. Pagpalain mo ang aming relasyon upang maging matatag at puno ng pag-ibig. Pagpalain mo ang aming mga anak at susunod na henerasyon upang sila ay lumakad sa iyong katotohanan. Pagpalain mo ang aming tahanan upang ito ay maging lugar ng kapayapaan at kagalakan. Kung may mga nakasarang pintuan sa aming buhay, ipakita mo kung alin ang dapat naming bitawan at alin ang dapat naming hintayin. Kung may mga panalangin kaming matagal nang inaasam, palakasin mo ang aming pananampalataya habang kami ay naghihintay. Alam namin na ang iyong oras ay perpekto at ang iyong plano ay hindi nabibigo. Espiritu Santo, gabayan mo kami upang hindi kami maligaw sa gitna ng tagumpay. Kapag kami ay nakakaranas ng pag-unlad, panatilihin mo kaming mapagpakumbaba. Kapag kami ay nakakatanggap ng papuri, ipaalala mo na ang lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo. Huwag mo kaming hayaang malunod sa pagmamataas o inggit. Linisin mo ang aming puso at panatilihing dalisay ang aming motibo. Panginoon, ipinapahayag namin ang pagpapala sa aming trabaho at negosyo. Ipinapahayag namin ang pagtaas at pag-unlad na galing sa iyo. Ipinapahayag namin ang mga bagong oportunidad na naaayon sa iyong kalooban. Ang aming mga kamay ay hindi magiging walang bunga. Ang aming pagsisikap ay hindi masasayang. Ang iyong pabor ay nasa amin at ang iyong biyaya ang nagbubukas ng mga pintuan. Tinatanggap namin ang pagpapalang espiritual, mas malalim na pagkakilala sa iyo, mas malinaw na pag-unawa sa iyong salita, at mas matatag na pananampalataya. Tinatanggap namin ang pagpapalang emosyonal kagalakan, kapalit ng kalungkutan, pag-asa, kapalit ng panghihina. Tinatanggap namin ang pagpapalang pinansyal sapat at higit pa para sa aming pangangailangan at para makatulong sa iba. Tinatanggap namin ang pagpapalang relational pagkakasundo, respeto, at pag-ibig sa bawat ugnayan. Ama, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagbubuhos ng pagpapala na umaapaw. Hindi kami nabubuhay sa takot na baka maubusan, sapagkat ang iyong kayamanan ay hindi nauubos. Kami ay mga anak ng hari, at ang aming Ama ay may sapat at higit pa, kaya may tapang kaming humiling, may pananampalatayang umasa, at may pusong handang magpasalamat. Kung tinatanggap mo ang pagpapala ng Diyos sa bawat aspeto ng iyong buhay, i-type sa mga komento, "Ako ay pinagpapala upang maging pagpapala." Hayaan mong maging personal mong pahayag ito ng pananampalataya at pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa iyong mga anak. Ikaw ang nagsasanay sa aming mga kamay para sa laban at nagpapalakas sa aming mga bisig upang manaig. Sa bawat hamon na aming kinakaharap, ikaw ang aming sandigan. Sa bawat laban na tila mahirap, ikaw ang aming watawat. Hindi kami nakikipaglaban ng mag-isa, sapagkat ikaw ang Diyos na nangunguna sa amin at lumalaban para sa amin. Panginoon, may mga pangarap kang inilagay sa aming puso. May mga layunin kang ipinagkatiwala sa aming mga kamay. May mga pangako kang ibinulong sa aming espiritu. Ngunit sa daan patungo sa katuparan, may mga pagsubok, may mga hadlang, at may mga tinig na nagsasabing, hindi namin kaya. Sa sandaling ito, pinipili naming maniwala sa iyong salita kaysa sa alinmang pagdududa. Sapagkat kung ikaw ang naglagay ng pangarap, ikaw rin ang magbibigay ng lakas upang ito ay maisakatuparan.
Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang bawat espiritu ng pagkabigo at pagkatalo. Anumang demonyong atas na naglalayong pigilan ang aming pag-unlad ay nawawalan ng kapangyarihan. Anumang siklo ng paulit-ulit na kabiguan sa aming buhay ay pinuputol ngayon. Hindi kami itinakda para manatili sa ilalim. Kami ay itinakda upang itaas ng iyong kamay sa tamang panahon. Hindi kami nilikhang umatras sa takot. Kami ay nilikhang lumakad sa pananampalataya. Ama, turuan mo kaming magtiyaga, sapagkat ang tagumpay ay hindi agad nakikita, ngunit unti-unting nahuhubog sa proseso. Kapag kami ay napapagod, paalalahanan mo kaming hindi walang kabuluhan ang aming pagsisikap sa iyo. Kapag kami ay nadadapa, itayo mo kami at patatagin. Huwag mo kaming hayaang manatili sa pagkakamali. Gamitin mo ito upang kami ay matuto at lumago. Espiritu Santo, bigyan mo kami ng disiplina at determinasyon. Alisin mo ang katamaran at pag-aalinlangan. Palitan mo ito ng sigasig at malinaw na layunin. Tulungan mo kaming ituon ang aming pansin sa iyong kalooban at hindi sa mga distraksyon ng mundo. Sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, gabayan mo kami upang kami ay makalakad ng may karunungan. Panginoon, ipinapahayag namin na ang aming mga proyekto ay magtatagumpay kung ito ay nakaayon sa iyong plano. Ang aming mga plano ay itinataguyod mo. Ang aming mga layunin ay pinapalakas mo. Ang aming mga pagsisikap ay hindi mawawala sa wala. Kung may pintuang kailangang buksan, buksan mo ito. Kung may kailangang isara, isara mo ito para sa aming kabutihan. Nagtitiwala kami na ang iyong kamay ang gumagabay sa aming landas. Kung may kompetisyon o laban na aming kinahaharap, ikaw ang aming kalamangan. Hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil sa iyong pabor. Ang iyong biyaya ang nagbubukod sa amin. Ang iyong presensya ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan kahit sa gitna ng presyon. Hindi kami matitinag ng opinyon ng tao, sapagkat ang aming pagkakakilanlan ay nakaugat sa iyo. Sa bawat larangan ng aming buhay sa trabaho, sa negosyo, sa ministeryo, sa pamilya, hinihiling namin ang iyong tagumpay na may integridad. Huwag mo kaming hayaang magtagumpay sa maling paraan. Panatilihin mo kaming tapat, matuwid, at may takot sa iyo, sapagkat ano ang pakinabang ng tagumpay kung mawawala ang aming kaluluwa? Mas nanaisin namin ang mabagal ngunit matuwid na pag-unlad kaysa sa mabilis ngunit walang pundasyon. Ama, palakasin mo ang aming loob kapag kami ay tinutukso na sumuko. Ipaalala mo sa amin ang mga nakaraang pagkakataon na iyong ipinagtagumpay kami. Ang parehong Diyos na nagligtas noon ay ang parehong Diyos na gumagawa ngayon. Ang parehong kamay na nagbukas ng daan noon ay ang parehong kamay na magbubukas muli. Kaya hindi kami uurong, hindi kami titigil. Patuloy kaming lalakad hanggang makita namin ang katuparan ng iyong pangako. Ipinapahayag namin ang tagumpay laban sa takot. Ipinapahayag namin ang tagumpay laban sa kakulangan. Ipinapahayag namin ang tagumpay laban sa karamdaman. Ipinapahayag namin ang tagumpay laban sa bawat espiritual na atake. Kami ay higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa amin. Ang aming pagkatalo ay hindi ang huling salita. Ang iyong pangako ang huling salita sa aming buhay. Ama, salamat sapagkat ang tagumpay na ibinibigay mo ay hindi pansamantala. Ito ay may layunin, may direksyon, at may eternal na halaga. Ang aming buhay ay magiging patotoo ng iyong katapatan. Ang aming kwento ay magiging patunay ng iyong kapangyarihan. Ang aming tagumpay ay magiging dahilan upang ikaw ay luwalhatiin. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsama sa akin sa sandaling ito ng panalangin. Naway sa mga sandaling tahimik tayong lumapit sa Diyos, na puno ang iyong puso ng pag-asa, lakas, at kapayapaang tanging siya lamang ang makapagbibigay. Dalangin ko na sa bawat hakbang mo ngayong araw, maranasan mo ang kanyang presensya sa gitna man ng saya o pagsubok. Tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay laging nariyan, umaakay, nagbabantay, at nagmamahal ng walang hanggan.
Kung may bigat ang iyong kalooban, kung may pasasalamat o panalangin kang nais ialay, huwag kang mag-atubiling i-comment ito. Sama-sama tayong lalapit sa Panginoon sapagkat alam nating walang panalangin binabaliwala kapag ito'y mula sa tapat na puso. Naway maging isang tahanan ng pananampalataya, ang munting komunidad na ito, isang lugar ng pag-ibig, pagdamay at pagkakaisa sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay napalakas at napagpala ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig. Dalangin ko ang patuloy na pag-iingat, gabay at pagpapala ng Diyos sa iyo at sa iyong buong pamilya. Naway maging mapayapa, mabunga at puno ng pag-asa ang iyong araw. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panalangin, pagpalain ka nawa ng Diyos. God bless you.